Karapalan na raw ngayon ang mga nagbebenta ng peking PWD IDs pero hindi lang daw mga establishmento ang posibleng maapektuhan nito, kundi pati na ang mga totoong may kapansanan. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Umaabot sa 30 customer pataas ang sinaserve ng maliit na cafe na ito sa Mandaluyong kada araw. Sa mga ito, nasa 3 hanggang 5 ang nagpapakita ng kanilang PWD ID. Walang kaso ito sa cafe dahil nakasaad ito sa batas at advokasya rin nilang kilalanin ang pribilehiyo na makukuha ng mga PWD ID holders. Yun nga lang, meron palang nandadaya gamit ito. Mismong may-ari ng kapehan na alok daw ng serbisyong gagawan siya ng peking PWD ID kahit walang sakit o disability. I have been offered, not just once, a couple of times, to buy fake PWD IDs for a very cheap price. And naiisip ko na lang, grabe, you're willing to harm the person's business na pinaghirapan just to get this small discount. Pakapala na rin ng mukha ang mga nagbebenta ng peking PWD IDs dahil ultimo online marketplaces. Meron! Sa ngayon, mahirap daw ma-authenticate ang totoong PWD ID dahil bukod sa iba-iba ang itsura depende sa LGU na pagkukuhanan, matrabaho rin ang pagsilip isa-isa sa mga records ng DOH Philippine Registry for Persons with Disabilities. Kaya suwestyon ng National Council on Disability Affairs. Gagawin pa rin sa mga LGU ang application ng PWD ID pero ang issuance nito ay manggagaling na sa iisang otoridad para pare-pareho na lamang din ang disenyo. Meron po tayong pending bill po sa lower house regarding unang-una po yung validity of the ID. Pero isinama na nga po namin dito sana yung universal design ng ID. May safety feature po ito. Ito na po yung magagandang ID natin na mahirap na po na i-fake, like having a hologram. And then meron din pong microchips po. Habang wala pa ito, hirit ng restaurant at cafes, makonsensya ang mga nagbebenta at gumagamit ng peking ID. Ang benefit po na to ay karga po ng ating mga restaurants, ng mga negosyo. Kaya sana po naman maintindihan ng ating general public, malaki pong kahamakan to sa ating ekonomiya. In-honor naman talaga dapat yan, without any doubt. If they show a card, you really have to honor it because they deserve it. But then, nowadays, parang very hesitant talaga because of the rampant issue of fake PWD IDs. Ang sinungaling, kapatid daw ng magnanakaw. Kaya ang panlalamang sa kapwa ng ilan, baka maging kapalit ang benepisyong para sana sa sektor na tunay na nangangailangan nito. Mobile Journalist Merymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang iligal na bentahan ng peking PWD IDs kasama si Mobile Journal, Merymon Reyes. Ay ito ang nakakainis, Merymon. Ano ba ang parusa kapag nalamang nagdadala ka ng peking PWD ID? Kasi Pops J, pwede itong makonsider na falsification of documents or identity. So kung sakali man na mapapasok yung kaso na ito, pwedeng makulong ang mga tao na mahuhuli. At the same time, may penalty or fines na pwedeng umabot hanggang 200,000 pesos, Pops J. Merymon, may paraan ba ang mga restaurant para malaman kung totoo o hindi ang PWD ID? Meron, Pops J, pero yun nga, lalo na ang mga small-scale businesses, hindi nila alam na pwede palang ma-check sa Philippine Registry for Disabled Persons under DOH ito. Kumbaga, ma-check doon yung valid ID, kung tama ba yung numero at kung nag-e-exist ba sa records itong PWD. So yun yung isa sa mga paraan. Pero since ito yung practice ng mga tao na nakasanayan, hindi nila alam ito. So tinitignan na lang nila tulad itong hawak ko yung PWD ID at nasasabi nilang totoo na lang ito. Merymon, posible bang mismong sa loob ng LGU ang nagbebenta ng mga PWD ID na peke? Kaya magiging lehitimo ang PWD ID kahit hindi naman siya qualified? Yes, Pops J. Unfortunately, sa mga natanong natin, nakausap natin, yung ilan pa raw sa mga nag-aalok ng mga PWD IDs ay nanggagaling pa raw sa mga lokal na pamahalaan. Kaya masasabi natin dito, may problem area tayo, lalong-lalo na pagdating sa tiwala sa pamahalaan at saka sa mga constituents nito, Pops J. Oo, Merymon, kung hindi susunod ang establishmento sa pagbibigay ng PWD discount, ano naman ang pwedeng parusa sa kanila? Worst case scenario, Pops J, kasi nakaayon sa batas talaga yung pag-o-honor sa PWDs, pwede silang matanggalan ng rehistro sa BIR. At saka meron pa silang mga consequences na kakaharapin. Malinawan yung guidelines kung kailan ba dapat i-honor ito. At syempre, importante dito yung proseso para ma-authenticate kung totoo yung mga PWD IDs, Pops J. Ang kakapal ng mukha nitong mga nagbebenta ng peking PWD ID. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes.